Oh, good morning. Hi, hello. So today we going to have a question and answer with my husband. Okay, my first question is tell them how we met. Yes, we met in the disco pub where Stephanie is singing. And one night she came, and some friends introduced me to her, her to me. And I think it was like, I can say, colpo di fulmine. Immediately love. Are you sure? You tell me always this, so I think for your side. So nagkakilala kami ni Tony sa isang resto bar kung saan ako nagpa-part-time job as a lead singer. So, yung isang friend namin, isang Italian din, is that night nandun siya kasama si Tony. So, inintroduce niya si Tony sa akin. What is your first move? Friend introduced me to you? I kiss your hand. How? Like, Yes. and you're like finished. To be honest, ang story niyan is, una kami nagkakilala talaga ni Tony sa resto bar kung saan ako kumakanta. So, nung after niya mapakilala sa akin, ng friend niya, parang sa akin is baliwala lang. Kasi, normally, pag nasa ganong business ka or ganong career, so random people talaga yung makakasalamuha mo everyday, makikilala mo everyday. So, nung time na may Tinder ako, bago lang ako sa Tinder nung time na yun. So, sabi ko, let's try. Pero hindi ko talaga siya binubuksan kasi unang-una wala akong time kasi dalawang job ko nung time na yon. Dalawang job ko na, meron akong job sa umaga at yun nga, singer ako sa gabi. So nung time na yon is wala naman para sa akin yung mga ganong klase ng app noon kasi inintroduce lang sa akin ng friend ko yon, tapos hindi ko naman siya pinapakailaman, hindi ko naman siya binubuksan dahil wala nga akong time. And then nung time na yun, sabi ko, day off ko, nagkakalkal ako sa cellphone ko nung time na yun. Then nakita ko nga yung Tinder app ko. Tapos nung time na yun, so nag-registered ako, so trinay kong buksan. Eh, unang try ko pala, si Tony agad yung nakita ko. Sino rin yung may Tinder app. So nung time na yun, nasagap ko siya 1 kilometer away from me lang. So meaning, ito yung bahay namin, and then nasa kabilang kanto lang pala si Tony nung time na yun. Ganun lang. Nung time na yun, so nag-start na kaming mag-chat. Tapos nag-match kami pala. Doon sa Tinder, nag-match kami. So, you match me on Tinder, right? Yes, right. Then, after that, we started to... A conversation. Yeah, we started to talk, to chat. And then, everything started on there. Right? Yeah. Thanks, And, Tinder. thanks, Tinder. But, to be honest, una kami nakita in person, bago pa kami nagkausap sa Tinder, di ba? Weird lang. Ganon. Tapos, hindi ko alam pala, 2016, right, Yes, baby? amore. We both working in the same company sa Iraq. So, nasa loob kami ng military camp. Nagkatrabaho kami doon. So, main contractor kami, subcontractor namin si Tony. So, nung time na yun kasi, talagang more on working ka lang. Lagi ka lang nasa loob ng opisina. Tapos, lalabas lang kayo para lang kayo mag-lunch. Ganon lang yung buhay noon. So, sa dami ng tao doon sa loob ng camp, 1,000 tayo noon. Right, baby? We are 1,000 people inside the camp. Yes, a lot. So, random people talaga yung makikita mo everyday sa loob ng camp. And we didn't know, matagal na pala kami nagkakasalubong sa kalsada, sa mga daanan. So, nung time na yun, ignore lang kasi nga, we both on relationship. So, para sa amin nun is, wala lang, nothing. But doon namin na-realize na matagal na pala kaming nagkita. Hindi lang namin pinapansin yung isa't isa nung time na yun. Tell them how we ended up It's being in a coming natural, relationship. amore. We start Yeah. to court each other, me to you more. Yeah. Also because you like, no? Not really You decide already to let me court by step. Yeah. In the end, the last step is when you come to home, I cook for you after we have a kiss together. Yeah. Kasi nung time na yon, kumakanta ako nun sa, yun nga, sa resto bar. So nung time na yon, lagi akong gutom na gutom pagkayari ng trabaho. So natatapos kami nun is around 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. So nung time na talagang gutom na gutom ako after ng gig. Siyempre, ikaw ba naman lang humataw sa stage, di ba, ng ilang oras. Talaga nakakaubos ng energy. Sabi niya sa akin, let's go to my apartment daw. Ipagluluto niya ako ng tuna pasta. Around 3 a.m. in the morning, imagine. I remember. Yeah. So, 3 a.m. in the morning, pinagluto ako ng asawa ko ng tuna pasta. So, nung time na yun, talagang nag-uusap lang kami, kwentuhan ng kwentuhan. After nun, naging spontaneous na yung aming pagdi-date.
So, old style talaga yung asawa ko. When it comes to courting, talagang nanligaw talaga yung asawa ko. Can you tell them first traveling together In Turkey. in Turkey? We met in Turkey. We met, no? Because you come from Kurdistan, I come from Italy. Yeah, it's true. After we travel from Turkey to go again to Uh-uh. Kurdistan. Because after we both working in Iraq, umuwi siya sa Italy. Mga 4 months siyang umuwi ng Italy. Nag-stay siya ng 4 months. And then after that, sabi niya, namimiss na raw niya ako. Sabi niya sa akin, magkita raw kami kung saan kami mas malapit. No, before that, we tried to apply for like a Schengen visa to visit him sa Italy. Pero gahol sa panahon. Kaya sabi na pagdesisyon na namin na doon kami mag-meet sa Turkey. What happened in Turkey? We see Alessandra. And then, sobrang miss na miss nga ang isa't isa. Ay, doon nabuo ang aming munting Alessandra. Doon siya nabuo, doon siya na-assemble. And then, after 10 days, bumalik na kami ng Iraq together. That time pa noon, ayaw pa niya sumama sa akin sa Iraq kasi nagdadalawang isip pa siya kung babalik pa siya ulit sa Iraq. Pero sabi niya, dahil nga gusto pa raw niya mag-spend time na kasama ako, so sumama talaga pa rin siya sa akin sa Iraq. Bumalik na ako ulit sa work, tapos ng time na yon, kinausap ulit siya ng dati naming boss kung gusto pa nang bumalik ni Tony sa trabaho. And then sabi ni Tony, sige, let's try. Pregnant pa pala ako ng 6 weeks kay Alessandra. The story start na yung aming relationship talaga as a couple. Nagsama na kami sa isang bahay nung time na yon. At yun na, nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa mga anak na ako sa Iraq. Yes, she born in Iraq. Yeah, so yun ang story nun. Dapat ipapanganak ko siya sa Philippines, pero hindi nga natuloy kasi maraming, how can you say, aberya. So nung time na yon. So sabi ng asawa ko, pag may mga ganong aberya, sabi niya, hindi daw yun yung kaloob ng Diyos para doon ipanganak si Alessandra. So nung ipinanganak ko naman si Alessandra sa Iraq, naging smooth naman. Pinanganak ko siya by cesarean section. Kaya medyo nahirapan din ako, tapos alone pa kami doon. Me and Tony lang talaga. Halos sa akin lahat. Kaya kahit masakit pa yung tahi ko, no choice talaga. Less than a day, talagang lumabas na agad ako ng hospital. At talagang no choice, naglakad na ako kahit masakit pa yung tahi ko. Sobrang hirap manganak ng alone sa ibang bansa. But anyway, kahit naman ganun, nakasupport naman yung husband ko nung time na yon. When we come here in Netherlands? From Sicily. We come in Netherlands because we decided to let grow a little bit to Alessandra. After Alessandra is born, so she get the passport, we get your visa, more easy for us. And then we move to Sicily. After Sicily, we came here in Netherlands in August. You came in October, end of October. With Alessandra, yes. Yeah. You joined later. Medyo nakakatawa nga yung story na yon kasi nung nag-move kami dito sa Netherlands is medyo talagang rush. Kasi nung time na yon, kapanganak ko pa lang, talagang doon ako nag-apply ng aking visa. Kasi syempre nga, hirap pa akong kumilos nung nagbubuntis ako. Medyo masela din yung pagbubuntis ko kay Alessandra nung lagi rin akong may sakit. Tapos after nung pinanganak nga si Alessandra, I think less than 1 month, nagkaroon na siya ng Italian passport. And then nagkaroon naman ako ng Schengen visa ko nung time na yon. So, bago si Alessandra mag 2 months noon, nakaalis na kami ng Iraq. Lumipad na kami pa Italy. So, nung nasa Italy kami, nagstay kami doon ng 3 months lang. And then October, sinundo na kami ni Tony papunta dito sa Netherlands. Nauna lang si Tony ng 1 buwan dito. Kasi prepare niya lahat, yung bahay na upahan. Then after nun, sinundo na kami ni Tony para pumunta dito sa Netherlands. Nung pagpunta namin dito, talaga nagkaroon ako ng a little bit culture shock. Nanibago ako sa panahon, nanibago ako sa paligid. Yung alam mo, yung biglang working person ka, bigla kang napunta sa isang lugar na parang na-isolate, ganon. So para sa akin, nagkaroon talaga ako ng a little bit na depression, anxiety nung una kong punta dito. Pero okay lang, naka-adjust naman na. Napakaganda ng mga lugar nila dito sa Netherlands. What can you say living here in Netherlands? For us, it's a very nice opportunity, especially for the family, for the children. And the lives built around the children. So
They prioritize the health for yes. the babies. So the work, everything Kids. is around the children, the kids. Yeah. And it's a nice place to grow the children, kids, and to live. Mm-mm. And of course, the weather is different from our country, but Mhm. maybe time to time we can take habit. Medyo kakaiba nga lang talaga yung weather nila dito. Talagang kung sa atin is medyo consistent yung sunny day. Talagang na-enjoy mo at least within a week. At magkakaroon sa atin ng ulan is after 1 week, after 2 weeks. Dito talaga in one day, nandun yung 4 na weather nila. Sa umaga, maaraw. Pagdating ng tanghali, maulan. Pagdating ng hapon, windy day na medyo makulimlim. Always consistent yon within 1 week. Ganun ang ganun. Kaya sa mga gustong mag-move dito sa Netherlands, ang unang yung paghandaan dito, yung weather talaga. Pero all in all, napakaganda ng sistema nila dito. Especially pagdating sa mga bata. So guys, yun lang for today's video. Salamat po sa inyong pagsusuporta sa aming vlogs. Thank you for watching, guys. Alisana, what can you say? Thank you for watching. Say bye-bye. We love you. Mama. Mama.